Ang inadapt 5 months, October 13 ang halalan, pumayag ang Kamara. May mga pagbabago rin pinanukala ang Kamara na inadapt din ng Senado. Napagkasunduan sa Bicameral Conference Committee meeting ang 5 buwang pagpapaliban ng parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sumang-ayon ang House of Representatives sa inaprubahang bersyon ng Senado para sa naturang panukalang batas na isagawa ang eleksyon sa October 13, 2025. Ibig sabihin, hindi na isasagawa ang halalan kasabay ng nakatakdang midterm elections sa May 12, 2025 gaya ng kasalukuyan nitong schedule. Paliwanag ni Senate President Francis Escudero, masyado nang matagal kung gagawing 1 taon ng pagpapaliban gaya ng naunang inaprubahan sa mababang kapulungan. Actually, ang totoong rason ko, personally, hindi ko alam yung rason iba. Pag 1 year, di masapat pa panahon na naman ng Kongreso para i-reset ito yan. Mas maikli, mas maganda para sa akin para wala ng panahon na i-reset pang muli. Dapat matuloy na ang halalan sa budget. Ayon pa kay Escudero, pangunahing dahilan kung bakit ipinagpaliban ang halalan sa BARM ay dahil sa seguridad. Aniya, manipis ang alokasyon ng security forces kasabay ng isasagawang 2025 national and local elections. Ngunit kung mabibigyan ng sapat na panahon, mas matitiyak na malinis, kapani-paniwala at mapayapaan niya ang unang halalan sa BARM. Nauna nang sinabi ni Senador Joseph Victor o JV Ejercito na ang pagpapaliban ng eleksyon sa rehiyon ay magbibigay daan para maisaayos sa mga legal na issue. Kabilang dito ang pagreresolba sa 8 munisipalidad na walang nakasasakop na probinsya. Gayon din ang pamamahagi ng 7 seats sa Bangsamoro Parliament na naitalaga sa Sulu ngunit nabakante kasunod ng desisyon dito ng Korte Suprema. There are some issues that need to be resolved, no? Yung pong yung pag-rule ng Supreme Court excluding Sulu, yun yung kumbaga that we did, nobody foresaw that coming. So issue yun, yung 7 seats that are allocated for Sulu. Now that they are being excluded yung Sulu, kailangan i-reapportion po yun or redistribute. So kailangan mabigyan natin ang Bangsamoro Region to redistribute those allocated seats. Para naman sa gastusin sa BARM elections, sinabi ni Senador Escudero na maaaring gamitin ng Commission on Elections o COMELEC ang kanilang savings. Kabilang narito ang pondo ng Barangay at Sangguniang Kabataan elections bagaman hindi pa ito naaprubahan ng 2 kapulungan. SP, kailangan ba ng supplemental budget ng COMELEC dito? Hindi, natulisin namin na pwedeng gamitin ng COMELEC yung kanilang savings at mga appropriations na pwedeng ibigay sa kanilang DBM mula rin sa savings. Dahil alalahanin niyo may plano rin na i-postpone ng barangay election. Sa katunayan, Bicameral Conference Committee level na yan. Yung election ng December 2025 ay kasama sa budget pa rin ng COMELEC. So, ino-authorize namin sila sa panukalang batas na ito sa BICAM na gamitin din yung pondong yon para dito sa BARM elections sa October 13 kung sakasakaling hindi na matutuloy yun. Ngayong araw ay nasang mararitipikahan rin ng Kamara at Senado ang panukalang pagpapaliban ng BARM elections. Pagkatapos ito ay dadaan ito sa sanghay ng ehekutibo para mapirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging isang ganap na batas. Dahil ito ay certified urgent, nakatakda rin sa effectivity clause ng panukalang batas na agad din ito magiging epektibo sa oras ng pagkakalathala. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.